The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? Hi guys! Sis. Ayan, for today's video, kung makikita nyo, kami po ay nagkaroon ng power interruption. Ayan, mag-open tayo ng isang ilaw pa. Wait, patayin ko lang yan sa ano. Wait lang. Mga magtiis ngayon kasi, pag di tayo nagtiis ngayon, wala rin mangyayari. Kahit magalit tayo, wala. Ewan ko, hindi ko alam baka sobrang init na rin. Siguro kaya nagkaroon na rin ng power outage dito sa ano namin, sa area namin. Ayan. So ngayong gabi kasi, ayan, si Clifford pinakit ko na siya dito. Tapos yung si Bebe Luna nasa baba siya. Ayan, baka may naririnig kayo yung electric pan kung napakahina na yun. Ayan, meron ako dito pa ring kandila. Ayan, may kandila ako, lalagay ko to sa may sa may bintana namin. Pero ayan, diba, nagkaroon ng brown out. So wala si Daddy Jebs ngayon, nagkaroon ng brown out. Syempre, na-shock din naman ako. Ayan, dito na talagay sa may bintana para mas safe. Kasi pag dito yung kandila, ayan sobrang dilim sa labas, diba? Pag dito kasi yung kandila, baka mamaya may matabig ako na gamit, makasabay siya sa matabig ko, 'di ba? Lalo pa magkaroon ng problema. So ngayong gabi, ewan ko kung bakit ba naman talaga sa dami ng araw. Ngayon pa. This past week, ang dami nga nangyari yan. And yung defense ko is naka-take place na siya, naka-schedule na rin. Ganyan. Ayan, kung may ngumunguya kayong naririnig si Clifford yun, nanginginain siya actually ng pagkain ng mga kutingting din ngayon, ng mga pusa ngayon. Speaking of kutingtings, unfortunately, lahat ng kuting is nawala na. Namatay sila kasi, 'di ba remember, nag-adopt kami ng 2 kitten galing sa labas. Tapos, so nag-adopt kami, not knowingly, may sakit pala sila. So, at first, hindi namin nakita yung mga symptoms na may sakit sila. Akala namin, kaya malaki yung tiyan is because, sa bulate, ganyan. So, ginawa namin ni Daddy Jebs, pinurga namin yung kuting. So, konti lang naman yung pinainom namin pampapurga. Para sure lang. Tapos, nung siguro, kalaunan na nun, trinay ulit namin na pakainin ng, actually, nagpakain kami ng Whiskas, nagpakain kami ng wet foods dun sa mga kuting. So, 2 weeks, okay. Then, nung ika-3rd week na, ayun na, dun na kami nag-start na parang, may kakaiba. Pero, mind you guys, yung mga kuting kasi, pina-breastfeed pa namin dito sa pusa namin dito. So, yung 4 na kuting na originally na anak ng cat namin is, nahawa sila nung sakit nung in-adopt naming kittens. So, anong nangyari, meron kasi kaming parang deformed yung skull na na kitten, si Meredith, kung na-remember nyo siya. So, si Meredith, ayun, at first, si Meredith, okay naman, masigla, nakakakain, yan, and everything, ganyan, nakikipagkulitan dun sa 2 white na kitten na inano nga namin, yung 2 white kittens na nampon namin, and then suddenly, nagulat na lang kami, nung yung isa dun sa kitten, unti-unti nang nangihina siya, pero ang lakas na kumain. Nung time na yon, sabi ko, baka mamaya dahil sa init. Dahil, grabe, mga umabot ng 42 ba? O 43 degrees, parang ganon. So, sabi ko kay Jebs pa nun, Jebs, natin na electric fan. So, yung electric fan dito sa taas,
wala siyang wala na siyang tigil. Wala na siyang tigil sa pag-ikot. Tapos, kapag aalis kami ni Jebs, iniiwanan namin sila dito ng tubig na may yelo talaga. Kasi nga, natatakot kami, baka mamaya, ma-heat stroke yung mga pusa. So, ito na. So, si Clifford nung time na yun kasi, sa baba, ayaw niya na doon sa baba uminom. Umaakyat na siya dito, siguro dahil sa malamig yung tubig ng mga kuting dito, ganyan, kaya siya umaakyat. Then, umokay naman. So, pakita ko nila yung mga clips habang So, umokay naman. So, ang first na nawala dun sa mga kitten, yung isang, parang, yung may parang black na kitten. Parang naman sa may black, pero hindi ko ma-describe yung pagkaiba nila. Basta, pakita ko na lang yung mga clips na, halukay ako ng clips, incorporate ko na lang, i-attach ko na lang dito. So, yun yung unang nawalang kitten. Tapos, sumunod, yung nung namatay yung isang white na kitten, nagtaka kami talaga ni Jeff. So, hindi na nga hindi na nakikisalamuha, ganyan, hindi na So, sabi ko kay Jeff, revive natin, labas mo, i-revive ko, ako nang bahala. So, syempre, ginawa ko everything, ganyan, inano ko siya. Tapos, talaga namamayat sila bigla. As in, biglaan, parang nagda-drop yung body, nila, body temperature, yung blood sugar nila, ganyan. Nagda-drop talaga, ang bilis, sobrang bilis. Tapos hindi ko alam, kasi first time lang namin na-encounter yung ganong sakit sa mga kitten. Kasi before, wala naman ganun. So, ako nanibago, sabi ko, bakit Jerby, siya? From, yung kitten kasi, mataba siya eh. Mataba-taba na siya. Bigla siyang bigla siya nangayayat. So, ayun, sabi ko kay Jebs, baka mamaya, may nakain ba, mamaya, ganito na heat stroke, ganyan. Tapos, nag-stiff yung katawan nung kitten. So, sabi ko, ano kaya yung nangyari dito? Wala akong any idea kasi kung ano nangyari. Tapos, umiiyak, hirap na hirap siyang huminga, ganyan, and everything. So, sabi ko kay Jebs, sabi ko, mukhang di kakayanin ng kitten na ma-survive niya yun. Tapos sabi pa ni Jebs sa akin that time, dalhin kaya natin sa vet. Sabi ko, Jebs, baka sabi ko, kasi parang may instinct na ako na, pag dinala namin sa vet yung kitten, hindi na rin namin siya maiuwing buhay. Kasi nga, obvious na dun sa katawan ng kitten and everything na ganun. Tapos, okay na. Ayun, yung kitten, hindi talaga kinaya ng kitten. Like, we did everything naman para mabuhay yung kitten. Ayaw talaga. So, wala. Meron ako dito ang dextrose, meron ako yung mga antibiotics dito, meron ako mga kasi nagpaturo na ako dun sa vet ng mga pusa o kung paano yung mag first aid na pagka may ganitong symptoms, ano yung pwedeng painom, ano yung pwedeng paano, ganyan. So, meron akong kahit paano knowledge about sa magiging yung parang mga magiging sakit, ganyan. So, okay. Then, ilang days lang, actually, parang 24 or parang 48 hours. Parang ganun lang yung interval nung nila. Yung isang white kitten na natira, noon na, okay, enjoy siya, enjoy. Then, nung tataka na naman kami ni Jebs, eto na naman, bigla siyang humiwalay dun sa litter nung kitten. Bigla siyang humiwalay, tapos, yung una kasi, dumedede siya nga yung pinakamalakas dumede dun sa queen cat namin dito. So, I thought, okay lang yon na ganun. Tapos, wala, not knowing na, parang,
nung time na rin pala na yun, hinahanap niya yung kapatid niya. So, wala naman na, and okay naman siya, parang tanggap naman siya dun sa litter nung kittens, ganyan. Kasi kahit yung queen cat ko, na may anak dun sa litter kitten, is okay naman. Pinapadede siya, ganyan, nililinis siya. Kumbaga, talagang inaano siya, ninunurse, ganyan, ninunurse. So, we thought na okay lang, ganyan. Tapos, ayun, then suddenly, nagulat na naman kami na may walay. Tapos, nag-ano siya, ihi siya na ihi. Then, dumi ng dumi. Sabi ko kay Jebs, tingnan mo yung kitten. Kasi nandito na si Jebs nun. Kasi panggabi nga, di ba, yung trabaho ni Jebs. So, sabi ko, Jebs, tingnan mo. Kasi parang, eto na naman, sabi ko. Parang bumalik na naman na yung kitten is nangihina. Yun yung first namin na nakita. Nangihina, para siyang nagtatain na, and yun nga, ihi ng ihi. So, sabi ko, naku, Jebs, mukhang may susunod, sabi ko, ganyan. Tapos, ginawa namin, pinainom na namin kagad ng mga gamot, yung mga vitamins and everything, ganyan, dextrose, ganyan. Hindi pa rin siya hindi siya umeffect dun sa isang white na kitten, yung natira. Yung second, di siya umeffect kahit anong gawin namin. Tapos, ang nangyayari nun, parang 1 hour after namin painumin siya nung gamot. Nagulat kami ni Jex. Pumunta siya dun sa queen cat namin. Tapos, nagpa-nurse ulit siya. And then, we thought na okay na eh. Kasi nga, nagpa-nurse nga ulit. So, sabi ko kay Jebs, sige Jebs, tulong mo na ako, ganito, ganyan. Kinukulong pa sila dun sa cage namin talaga dito. Dun sa cage, kasama niya yung 4 pa. Si Meredith, si Benson, si Finn, tsaka si Stabler. Tapos, yan, si Ningning, kasi yung isa Ningning, yung isa Nining, yung pangalan. So, itong si Ningning, nagulat kami sa kanya kasi, nakadede siya dun sa may, sa queen. Tapos, dilaan siya, and everything, ganyan. Tapos, ang gulat na lang ako talaga, syempre, alam na nila pag o-open na yung cage, ibig sabihin, time to play na dito sa loob ng kwarto, ganyan. So, pinalabas ko na, yung 4, lumabas, tapos siya, nakadidi. So, si Amber, yung queen cat ko, naka-position siya nung nagpapadede, ganyan. Not knowing na yung, yung kitten. Nung inalis ko na si Amber, kasi parang sabi ko, Dad, tignan mo yung kitten. Ako lang ba nakakakita na hindi na siya gumagalaw, or talagang hindi na gumagalaw yung kitten? Kasi paaalisin ko na si Amber, sabi kong ganyan kay Dad. Si Amber, siya yung queen cat namin. So, sabi ni Jebby, Han, parang may mali. Tapos, ginawa ni Jebby, kinuha niya yung kuting. Tapos, pagkita namin doon sa puting-kuting, wala. Patay na siya. Yung patay na din pala. Hindi ko alam. And, nagtaka kami, bakit pinadidede pa rin? Parang, bakit pa rin nagstay doon si Amber? Siguro feeling ko, hindi niya rin alam na dead na rin yung kuting. Akala namin, wala nang anything na may sakit, wala nang may ganon. Kasi nga parang, na kami ni Jebs na, akala ko okay na talaga, ganyan. Then, etong Meredith, nagulat kami kay Meredith, nung time na ni Meredith, sabi ko kay Jebby, Jebs, ba't si Meredith, parang, ito yung napansin ko, ito yung na-observe ko.
Sabi kong ganyan. So, akala namin, dahil lang sa condition ni Meredith, dahil nga si Meredith, pinanganak siya na hindi appropriate yung haba nung leg niya. Kaya kung maglakad siya nun, ika-ika talaga. Tapos, pag nahawakan mo yung ulo niya, tabing talaga. Tapos, makakapa mo yung sa ganito niya, may crack. Ganyan, may crack siya. So, ingat na ingat kami kay Meredith. Tapos, nga siya nun banlag yung mata niya. Banlag yung mata. Tapos, maliit pa siya. So, siya yung last na nilabas kasi ni Amber nung time na yon. Which is, dun talaga sumigaw si Amber nun ng sakit na talagang ay nanin niya na need assistance na talaga from human being. Ganon, from human. So, okay naman. Yung kay Meredith, nagulat na lang siguro ako nung time na parang na si Meredith, yung umiyak na talaga ng bongga. Tapos sabi ko, hala, bakit ka umiiyak, Meredith? Ganyan. Tapos, merong masakit sa kanya. So, si Meredith noon, ang ginawa ko sa kanya kasi, marami pa eh. Alam niyo yung tipong first aid na kagad ako nung kailangan niya. So, pinainom ko ng dextrose. Pinainom ko ng dextrose. Naging okay. Nakipaglaro. Tapos, parang, second day, dun na, parang, tumigil na ng pagkain. So, sabi ko kay Jebs, bili ka ng wet food. Try tayo ng wet food kay Meredith. Okay. Gumana si wet food. Third day, yun na yung pangit kasi totaling hindi na nag-aano si Meredith noon. Then sabi ko kay Jebs, patay Jebs, kaisa-isang babae dun sa original na litter of of kittens mawawala. So nung yun, then pinainom ulit ng gamot namin ni Jebs. Si Jebs naman before siya umalis, galing papuntang trabaho, pinainom niya pa rin ng gamot. Then, umokay pakiramdam ni Meredith. So, ito na. Nung umokay na si Meredith, natulog ako. Kasi nga, ilang araw na ako walang pahinga kay Meredith. Tapos, meron pa akong trabaho and everything. So, okay, ganyan. Tapos, mamukat-mukat ko, etong Meredith, is, nung natulog ako, dun siya bumigay. Yun. So, yun yung kay Meredith. Then, sumunod sa kanya, si Stabler muna. Actually, si Stabler, ang nangyari kay Stabler naman, parang 2 days after mamatay ni Meredith, si Stabler naman. So, ang nangyari naman kasi kay Stabler, naglalaro sila ang tatlo. Habulan. Then, akala ko okay lang, ganyan. Then, suddenly, si Stabler, bigla siyang bumagsak. Then, nakapa namin ni Jebs, sobrang init niya. Na talagang meron siyang fever and all. Then, sabi ko kay Jebs, Jebs, bantayan na natin si Stabler. So, si Stabler, okay. Tapos, sagulat na lang kami sa kanya. Bumangon siya ulit, naglaro, ganyan. Then, akala namin parang, okay, Jebs, baka nainitan lang. Ganyan. Pero pinainom na rin namin ng antibiotic, something na meron kaming medicine dito nun eh. Actually, naitapon na namin lahat na medicine kasi naubos dahil dun sa, sa ilang kittens na yon. So, nung tinapon ko na yung medicine kasi, nalimutan ko na rin kung anong pangalan eh. Reseta yun before pa. Time pa nila Oli. So, way back 2022 pa. Yan. Nung time na yon, nagulat ako kay Stabler kasi naglaro, umokay yung pakiramdam, Sabi ko, Jebs, si Stabler parang lang. Tapos, suddenly, nagulat na lang din ako. Kasi, actually kami ni JB. Kasi nandito pa si JB noon. Bigla na lang nag-stop yung heartbeat niya.
So, we suspected si Stabler ay nakaranas siya ng cardiac arrest din. Tapos, the next one na nga is sumunod si Finn. Kay Finn naman, ang nangyari nun is pinadede siya. Yan, pinadede si Finn nun. Tapos, si Finn ang pinaka may matagal before namatay. Kasi si Finn ay umabot siya ng 4 days. Yan, 3.5 days pa before siya mamatay. So, kay Finn, ang nangyari, yun, biglang nag-lose weight, nag-stop siyang uminom, and ang ginagawa niya is kumakain na lang ng dry food, yung cat food na talaga. So, sabi ko kay JB pa nun, Jebs, wag kasi baka mamaya hindi pwede. Ang sabi sa akin ni Jebs, hindi siya, ganito. So, sabi ni Jebs, magana. Sabi ko, okay, sige, magana. Tapos, sumunod ng day, sabi ni Jebs, tignan mo si Finn, sabi niya ganyan, magana kumain, malakas kumain, pero, ang tindi ng dumi. Yun, to the point na parang yung parang kala mo, nawawalan siya ng laman sa loob ng tiyan niya. So, sabi ko, hala ka ako, James, hindi normal yan. Second day, ganun nga, napansin ko. The third day, eto na. Lapit na siya ng lapit sa akin. Lumalapit siya kay Jebs. So, tutulog na siya sa unan kung saan kami nakahiga ni Jebs. So, sabi ko kay Jebs, baka naglalambing or baka ganon, baka ayaw niya na kay Amber dun sa mother cat. Kaya, sa amin na naglalambing, ganyan pa sabi ko kay Jebby. Tapos, not knowing na nung ika-third day na yon, during ng lunchtime namin ni Jebs, kasi lunchtime siya nandito. Gulat na lang ako, bigla siyang umiiyak si Finn. Talagang siya. Sabi ko kay Jebs, alay Jebs, anong gagawin natin? Ganto ganyan. De sabi ni Jebs sa akin, Han, baka gusto mong na si Finn, ganyan. Pero wala kasi lagi sa option namin yung magpa-vet. So, on the way na kami yata ng vet nun, tama ba? Parang ganun, parang on the way na kaming magpa-vet nun. Kumukontak na ako dun sa vet. So, sabi ng vet niya is dalin nga, ayan, hanggat maaga, ganyan. Tapos sabi ko, sige, mag-aayos lang ako and everything, ganyan. Nung time na nag-aayos ako, nagulat talaga ako nun kasi bigla na lang si Finn, yun na. Binawian na ng buhay. Nung binawian siya ng buhay, sobra talaga ako nalungkot. Sobra kami nalungkot ni Jebs. Kasi nga, siya si Ingay. Ang ingay talaga ni Finn. So, nung time na yon, medyo nagkaroon na rin ako ng na sabi ko, hala, ito na yun. Parang, mawawalan na. Isa na lang si Benson na lang yung orange yung naiwan nun. So, nung yung orange na yung naiiwan noon, dahil nawala na nga, sabi ko kay Jebs, naku Jebs, bantayan na natin to maigi, i-supervise na, baka mamaya mawala na naman tayo ng kitten, ganyan. So, yun nangyari nga kay Benson. So, 5 days. Sa 5 days na yon, sobrang lusog ni Benson, sobrang taba. Sabi ko pa nga kay Jebs, naku, Jebs, tingnan mo si Benson, lumalaki na. Sabi ko ganyan. Sabi ko, finally, magkakaroon na tayo ng Oli. Sabi ko, hindi man siya ka-pattern ni Oli. Pero yung kulay ni Oli, kuwang-kuwa niya, tsaka yung mukha ng namatay kong pusa. Si Oli kasi yung pinaka-favorite kong pusa ko. Siya yung kauna-unahang cat ko. So, nung nangyari yun, sobra kaming nagulat ni JB kasi
Sabi ko, "Lahan, ba't biglang si Benson?" Sabi ko, "Han, si Benson nalaglag from dito nga sa taas na to, pababa." Kasi may butas yan eh. Sabi ko, pababa, nalaglag siya. Tapos narinig ko na lang na umiyak siya ng malakas. Pero naninigas yung buong katawan niya. Sabi ko, naku, Jebs, Benson, baka ganito, ganyan, ganyan. Tapos sabi pa ni Jebs, hayaan mo, Han, okay lang yan. Huwag kang mag-isip kaagad. Sabi niya, huwag kang maano kaagad. Kasi, pagka nag-isip ka ng, hindi tayo makakaisip din ng plano. So, si Benson, di ba, nung day na-observe na namin na nagkaganon, nung nalaglag siya, 2 days pa yung lumipas. Tapos sabi ko, okay si Benson, pinainom ng dextrose, nung gamot, ng mga vitamins nila, okay. Sabi ko, ay okay to hindi, walang anything, wala akong nakikitang signs na baka mamaya magganito siya, or baka mamaya ito yung mangyari. Wala akong makitang ganun. So sabi ko kay Jebby, okay Han, magiging malusog si Benson. Baka nag-ano lang to dahil hinanap yung mga kapatid. Parang nagkaroon siya anxiety, parang, ano ba yun? Yung parang sobrang attached niya na dun sa ibang kitten is nagkakaroon na siya anxiety. Separation anxiety yon. So, akala ko ganun lang. Pero, hindi namin alam na yun, susunod din si Benson. Actually, binaba namin siya sa baba. Tapos, si Benson kasi, okay siya. Ang ano niya is slowly yung pagkamatay niya. So, nung time na yun, tinanggap namin na naubos yung litter ng kittens dito. So, sabi ko kay Jebs, next time, Jebs, huwag na lang tayo sigurong mag-ampon ng kitten. Tapos, after nun, dun namin nalaman na dito pala sa area namin, at dami nang namatay na kitten and pusa. Talaga. Dahil same, din, sabi nung iba naming kapitbahay, same symptoms nung nangyari dun sa mga kittens. So, sabi ko, ay, JB, baka mamaya distemper. Sabi kong ganyan. Tapos sabi ko, Jeb, sa mga pusa, na natin. And thanks God, kasi yung si Mugunggong, meron lang siyang cough and cold. Tapos, si Bulaglag is, meron lang siyang cold lang, may sipon lang. Pero si Mugunggong kasi talaga, ubos sipon, ganyan. Tapos, ayun din, umokay. Ayun, natira na lang sila sa amin. Ito. Yan, pero malusog si Mugunggong, kahit ang tindi ng ubo-ubo niya nung lately, okay naman si Mugunggong, okay yung cats. Actually, malulusog na naman sila, yan. Tapos sa dog, ito, ayan na siya. Oh, wait lang. Yeah. Ayan, hi ka dun. Ay! Yan. Like for example, dito na lang sa bahay. Nagkaroon dito ng distemper talaga way back 2022. Yan. Namatay lahat ng dogs. And, 2023. Yan. So, etong bebeng makulit na to, kalang yung bait neto. Hindi to mabait. Actually, meron siyang bagong, may bagong behavior na pinapakita tong bebe na to. Yan. Si Clifford. Clifford. Ganun, no? Dali, wait pa. Clifford. Aray, kuro. Yan. Etong bebe na to, may pinapakita siya. Yan na, narinig niya na yung, laruan nila, Bulaglag. Kaya gumaganyan na siya. Itong bebe na to, makulit na to eh. So, si Clifford, nung kinuha namin siya, actually may fear ako kasi nawalan ako una ng mga doggies. Yan, 3 doggy yung nawala sa akin dito sa bahay. Actually, hindi siya 3 doggy lang. Maraming doggy kasi nung mga time na yun, nagkakaroon talaga ng distemper dito sa bahay. Yan, distemper outbreak dito sa bahay.
Lagi naman naliligo to. Pero ewan ko bakit nagagaganito to. Sana. Clifford! Cliff, doon tingin. Doon ka tingin. Yan. Pero ganyan-ganyan lang yan. Hingal-hingal kasi gusto niya ng, ayan, di ba? Pinuntahan niya na kagad yung mga pusa. Ford naman, ang story niya is, yung after mamatay yung mga kittens, so siya, kabaligtaran naman nangyari. Hindi nagkakasakitan loko niya, pero, grabe mangulit. Alam niyo yung buong bahay namin, lilinisin namin ni Jebs and everything, tapos, biglang isang dagungdong lang ni Clifford. Sobra. Kaya sabi ko, tama-tama Clifford yung pinangalan ko sa'yo. Dinaig mo pa si Clifford the Red Dog talaga. Kasi sobrang gulo ng gamit, ganyan. Dito sa taas, nag-ayos na kami ni James ng nakaraan. So, natutunan ni Clifford umakyat-akyat. So, mga gamit, ganyan siya. Nakahilera. Ay naku, parang kala mo ba, parang bowling pin siya na naganon niya lang, nadaanan niya lang. So, ganun siya. Tapos, ang isang ayaw namin kay Cliff, ayan, dinidila-dilaan niya yung likod ko. Ayan, papansin, oh. Okay, dito ka. Naririnig niya kasi pangalan niya eh. Ang bigat niya na actually, guys. Kasi, hindi na siya, ayan o, dog na eh. Hindi na siya puppy. Dog na eh. Eto kasi, ang isang, ano ba yun nasa mukha mo, be? Yan. Isang disadvantage din namin kay Clifford. Lahat ng sandals namin, dahil wala pa nga kami lalagyan ng sandals, ba diba? Lahat ng yun, binababa niya sa baba na parang feeling namin pinalalayas niya kami. Lahat, ultimong damit, ultimong unan, binababa niya, ganyan. Tapos nakakahiya minsan to kasi, pag may tao, well, sabi nga nila, hindi rin at the same time advantage dito. Kasi, konting may kaluskos na hindi siya familiar, agad-agad tumatahol to. Actually, may nakagat na siya na magnanakaw. Yan, nakagat niya yung kamay. And we still don't know kung sino yun. Kasi, syempre, pag nalaman namin na siya yung nag-aano dito sa gate namin, alam niya, napapakulong namin siya. Kasi, dito talaga is prone yung nakawan. Yan. So, itong bebe na to, sabi ko kay Jebs, pag both na kaming nagkaroon ng work, gusto ko tong i-enroll talaga sa, yung training dog center, yung mga ganon. Gusto ko siyang maturuan para maging service dog. Kasi, totoo, siya yung, nung time na parang, may instances kasi na itong si Clifford, this past few weeks kasi, inaatake ako ng anxiety ko. Yan. Na-atake ako anxiety ko. Tapos, biglang nawawalan ng sensation yung, tama ba? Sensation? Or yung pakiramdam yun. Yung yung legs ko na to the point na bumabagsak talaga ako sa floor. So, before nun, tahol ng tahol. So, I don't know why. Sabi ko, ba't kaya si Clifford, tahol ng tahol? Tapos, nakatingin siya sa akin. Tapos, ganyan, ginaganyan. Ay, sorry, bebe. Ayan, ginaganyan niya. Ay, wag. Pinapakita ko lang sa kanila kung paano ginawa mo. Aray ko. Kala nyo, iniinis ko siya. Ayan na. Ginaganyan niya ako nung nakaraan sa legs ko. Not knowing na yung pala is, eto, na-sense na itong baby doggy na, si baby doggy. And, Cliff, tingnan ka na yun, ah. So, yan, tignan niyo kung anong gagawin ni, yan. Yan, actually, ayan. Nakita niyo yun? Diba, nag-snap na. Yan, kinukuhanan niya kasi ng pagkain. Ayan, diba? Ayan, share sila ni Bulaglag. Si Bulaglag yung kumakain, eh. Yan. Pagpasensyahan nyo na, guys, yung cat litter sand nila. Kasi, yung cat litter sand nila yan,
is bukas ko pa papalitan dahil nga brownout ngayon and hindi ako pwedeng lumabas ng bahay dahil baka mamaya masalisihan kami kapag nagtapon ako. So, bukas ko na lang siya ayusin. Yan, oh. Ayan na. Oh, ayan. Oh, di ba? Oh, gawain niya ganyan. Ayan. Oh. Kala mo naman talaga yan. Ganyan lang si Cliff. Ayan, oh. Kumakain sila. Diba? Actually, itong gantong cage for them is presko. Ano, presko siya. Ganyan, ayun yung cage na isa. Yun, ayan. Tignan mo. Nangunguha siya ng pagkain eh. Ayan, nangunguha siya ng cat. Ayan, ang dila niya oh. Kita niya yan guys. Yung dila. Nung magaling na yan. Ay, dito. May shadow eh. Ayan. Ayan, para mas kitang-kita nyo kung anong ginagawa ni Clifford. Ayan. Tsaka para mas kita nyo yung mga tubol-tubol. Ayan. Ayan si Nala, guys. Yung pinapakita ko sa inyo. Ayan, o. Wait lang. Hindi ko maturo si Nala. Ayan, o. Ito si Nala, guys. Ayan, o. Ayan. Ayan si Amber, o. Ayun. Si Amber, si Mama Margs, si Nala. Ayan si Blaglag, o. Si Blaglag kasi ka-close na itong isang chung-chung na to. Pero pasensya na yung madadaanan. Ayan, o. O, diba? Nandiyan siya. So, yun. Ayun o si ano. Ayan, yung orange na may white na yan. Yan, yung tumitingala. Sino ka nga ulit? Lafu. Si Lafu. Yan. Tapos ayun si Mugonggong. Yan. Yan ang mga tubol-tubol, katubulan. Ayan si Bulaglag. Ayan na. Oh, diba? Ang galing na Bulaglag. Si Bulaglag, nakuha niya yung pattern ni Oli. Ayan o, yung parang circle sa ano niya. Sa katawan niya. Yan. Kaya maganda pa rin si Bulaglag. Yan. Yan. Ganyan lang sila. So, that's it. That's it yung update sa mga pets. Exactly, dito sa bahay. And, siguro, hindi man kami maka-upload agad-agad ng mga videos is because ang dami din talagang ginagawa. And I hope na kahit papaano is na-enjoy kayo sa video ko and more on update lang talaga to sa mga cats namin. So, kung gusto niya pang magkaroon ng ibang video and magkaroon kami ng ibang content ni Jebs is yan lang. So, basta manood lang kayo, wala akong pake kung gusto mag-subscribe or not. Yan. Basta, we love taking videos. That's why we're doing this. So, kung gusto nyo rin mag-subscribe, okay lang din naman. Kasi, mas gusto rin namin yung nakikita nag-grow yung pinaghihirapan namin ni Gems. So, ayun. So, anyways, yun lang. Bye. Bye-bye.